siyang Rodrigo Roa Duterte. Personal na dadalo ang ilang kaanak ng EJK victims sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands sa Lunes. Nakahanda na rin ang mga ikakasang aktibidad doon. Nakatutok si Maki Pulido. Sa kasagsagan ng mga operasyon kontra droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga patay ring natagpuan din sa labas ng mga raid, kabilang ang ilang balot ng packaging tape ang ulo. Sa ganyang lagay natagpuan ng kapatid ni Shira Escudero noong 2017 habang nakagapos ang mga paa at kamay at tadtad ng tama ng bala. Matapos ang halos isang dekada, biyabiyahe siya patungong The Hague para personal na masaksihan ang confirmation of charges laban kay Duterte mula February 23 hanggang 27. Gusto ko pong tumayo sa harap ni Duterte, ipakita sa kanya na totoo ako, totoo kaming mga pamilya, at isa lang po ako sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Libo-libo po kami. Sasama sa kanya ang iba pang kaanak na migrante kaya nasa Europa na. At marami pa nga sanang ibang kaanak ng mga biktima na gusto rin pumunta kung hindi limitado ang pondo. Pero higit sa pera, hamon ang natatanggap umanong banta sa kanilang seguridad. Sa kabila niyan, may mga nakalatag ng aktibidad tulad ng pagmarcha patungong ICC sa unang araw ng confirmation of charges kasama ng ilang human rights groups sa The Hague. Pagkatapos ay may maikli silang programa bago pumasok ng ICC para panoorin ang pagdinig. Sa ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Sabi ni Attorney Cristina Conti, aabutin lang ng 3 oras kada araw ang pagdinig bilang pagsasaalang-alang sa kalusugan ni Duterte. Dahil sa limitasyon sa oras, hindi tiyak kung magpripresenta ng testigo ang ICC prosecutors kahit pinayagan na sila ng ICC pre-trial chamber noong nakaraang taon. Kung meron, kabilang sa mahalagang testigong iharap ang mga insider witness. Dati nang napaulat na nagbigay na ng testimonya sa ICC sina Edgardo Matobato at Arturo Las Cañas na parehong nagpakilalang naging hitman ng Davao Death Squad. Kapwa nila itinuro si Duterte bilang nag-utos umano ng mga pagpatay. Most usually itong mga insider witness ay kabahagi nung plano, posibleng down the line, lower rank sila, mababa sa hierarchy, pero willing na mag-come forward ngayon. Kaya ito yung uri ng mga witnesses na pwede nating asahan sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.